Nagsisimula na ang case build-up ng Department of Justice sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang law enforcement agency kaugnay sa umano'y mga krimen na nangyari sa ilalim ng anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom maaari pong isubpoena rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits para po mas maayos yung statement dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite dun sa committee hearings. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, maraming makukuhang ebidensya sa mga isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee. So pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued to witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Tiniyak naman ng DOJ na ang isasampa nilang kaso ay nakabase sa mga ebidensya at walang harassment case na mangyayari. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, kami po ay nakakasiguro na hindi po kami magfa-file ng any harassment case. But when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people accountable. Ayon sa DOJ, patuloy na kumakalap ng ebidensya ang binuong Task Force on Extrajudicial Killings at kasama nga rito ang bagong committee report ng Quadcom. Dahil dito po sa Quadcom hearings ay marami pong mga importante at mahahalagang impormasyon, pagsisiwalat at ebidensya at mismong pag-amin na posibleng pagsimulan ng mas malalim pang pagsusuri at pagkalap ng ebidensya. Tinitignan din ng DOJ kung kasama sa ipatatawag ng NBI si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We will look into that possibility, but as of now, there are already admissions on record made by the former president, and that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Samantala, mariin namang kinundina ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang rekomendasyon ng Quadcom ng pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang personalidad. Sa isang pahayag, sinabi ng PDP Laban na malinaw na politically motivated at walang malinaw na batayan ang ginawang hakbang ng House Quadcom. Ito ay dahil nang galing lamang sa mga resource person na under pressure ang nakalap na testimonya ng komite dahil sa takot na makontempt ang mga ito. Wala rin umanong due process at strong anti-Duterte bias ang isinagawang pagdinig patungkol sa anti-drug campaign. Samantala, ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Justice Department kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang kaalyado nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.